Gusto mo rin bang malaman kung bakit umiiral ang maraming relihiyon, denominasyon, at sekta ngayon sa lipunan natin? Isa lang naman ang ating Panginoon. Kaya bakit maraming mga relihiyon ngayon? Alam niyo, noon, talagang nalito rin ako at naitanong ko rin ito. At sa panalangin ko, hiniling ko pa nga sa Diyos na sana naipanganak ako 2,000 years ago nung pamarito siya sa lupa na tubusin ng tao dahil andyan siya, di ba? Andyan siya mismo na susundan natin. Kaya hindi na tayo mag-alala kung nasa maling landas ba tayo o nasa tamang landas kasi siya mismo ang naparito, di ba? Kaya naisip ko noon napakaswerte ng mga apostoles dahil nakasalamuhan nila ang ating Panginoon. Kaya noon, yun talaga ang hiling ko sa Diyos. Sabi ko, God, bakit napakaraming religion ngayon? Bakit nagdedebatehan ng bawat isa? Hindi ko mawari kung sino yung tama, sino yung mali, at ayaw kong pakinggan ang mga pagdidebate. Dahil alam ko na ang Diyos ay wala sa gitna nila. Dahil ang pagdidebate po sa pangalan ng Diyos, sa salita ng Diyos, ay hindi na ayon sa katotohanan o hindi na ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang ginawa ko ay lumapit ako sa Panginoon. Sa lahat ng kalituhan ko, sa lahat ng katanungan ko, na nais ko ng kasagutan, ang paglapit talaga sa Panginoon sa panalangin ng taimtim ang makakatulong sa atin. Dahil naalala ko at nakita ko sa aming pintuan ng isang versikulong ito Mateo 7 verse 7, na nagsasabi na magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Kaya naghintay ako, naghanap, nanalangin sa Panginoon na masagot niya yung mga katanungan ko. At sa taong 2021, may pagsasaayos ang Diyos para sa akin na marinig ang mga taong ginamit niya na ibahagi po ang mga kasagutan sa mga kalituhan ko. At ito nga, hanggang ngayon, ay isa na din ako sa mga ginagamit ng Diyos na kung ano yung natutunan ko ay ibabahagi ko rin sa inyo. Baka isa kayo sa mga tao rin na naghahanap sa katotohanan. Kaya ngayon ay magbasa tayo ng isang sipi ng salita ng Diyos upang malaman natin kung bakit napakarami ng relihiyon ngayon. Sabi ng Diyos, pinag-aralan ng mga tao ang Biblia sa loob ng napakatagal na panahon. Sila ay nakabuo ng napakaraming paliwanag at nagbuhos ng napakaraming pagsisikap. Marami rin silang pagkakaiba-iba ng opinyon tungkol sa Biblia na walang katapusan nilang pinagtatalunan. Kaya nga, mahigit pa sa 2,000 magkakaibang denominasyon na ang nabuo ngayon. Amen. Malinaw na sinabi dito na nabuo ito dahil sa iba't ibang paniniwala at interpretasyon ng mga tao sa Biblia. Kaya sino ang makapagsasabi ng katotohanan? Tanging ang ating Diyos lang. At siya ang hahatol kung ang ating paniniwala ba ay naayon sa tunay na kahulugan ng mga propesiya, sa tunay na kahulugan ng mga salita niya. Kaya nung narinig ko ang ebanghilyong ito at nalaman ko na hindi lang pala ito simpleng interpretasyon lang ng mga tao, kundi ito ay ipinahayag mismo ng Diyos. Kaya ngayon, napagtanto ko na napakahalagang bagay na malaman ng mga mananampalataya sa Diyos ang kanyang pagbabalik. Dahil kapag babalik ang anak ng tao sa lupa, ipapahayag niya ang maraming katotohanan. At siya ay hahatol sa ating mga paniniwala, sa ating mga kuro-kuro sa Kanya. Sa karami-rami ng religiyon, denominasyon at sekta, siya ay papagitna sa lahat at sasabihin niya na ito ang katotohanan. Lahat kayo, ang mga pagkaintindi nyo tungkol sa akin, ay hindi na ayon sa ano ang katotohanan. Kaya naniniwala ako na tayong mga tao ay walang katotohanan. Kapag ang Diyos mismo ay darating sa lupa para magpahayag ng katotohanan, talagang ito lamang ang tunay na daan. Kaya kung ikaw ay may mapagkumbabang puso na magsaliksik, inimbitahan kita sa aming libreng pagtitipon online. Ito po ay may schedule po kami sa hapon 2 p.m. at meron naman din pong sa gabi. At kung kayo po ay naka-free data lang, meron din po kaming chatting na pagtitipon para sa inyo. Ito ay libre lang at hindi po kami nagpo-promote ng religion. Gaya nga na sinabi ko, ito po ay ayon sa katotohanan
na mismo ang Diyos ang nagpapahayag. Hindi ito simpleng pag-aaral lang ng Biblia na kung saan ibinabahagi ang mga kaunawaan ng tao, kundi ito po ay ang mga ipinahayag na katotohanan ng Diyos mismo. Pagpalain ka ng Diyos. Sana magkita-kita tayo